Kung may kabigatan ng Diyos, ano yun? Unang kabigatan niya, yung church, maging kagaya ni Jesus. Ikalawang kabigatan niya, tayo po ay magligtas ng kaluluwa araw at gabi. Nung nakalipas po bang linggo, kayo po ba yung nagawin ng kaluluwa? Hindi ba? Utos sa atin ng Lord, paglalabas tayo ng bahay, huwag natin kakalimutan na maraming tao riyan patungo ng impyerno, nakakasakay mo sa jeep, sa bus, nakakasalubong mo saan ka man pumunta, papunta ng impyerno yan, they are walking dead people, mga buhay na patay na naglalakad. Singera nyo ba sila? Binigay nyo ng brochure. Nagbigay ba kayo ng time para abutin sila? Yung malungkot ang Lord kung hindi natin ginagawa yan. Remember what the Lord tells us. Pag lumabas tayo ng bahay, ang tot ng Lord, tayong lahat ay magliligtas ng kaluluwa. Sasabayin natin ang pagliligtas ng kaluluwa sa pagpasok sa school, trabaho, negosyo, abroad. Ano man po ginagawa natin. Kasi malungkot po siya, lumabas po tayo ng bahay, natapos yung isang linggo, wala man tayo na-sharean kahit isa. Time is running, the Lord is coming. And let me tell you what the Lord said to me last night while I was praying. Alam niyo na po ito, uulitin ko lang kasi pinaalala niya. Huwag po natin kakalimutan ng mundo po yung nasa krisis. Kasi nangyari po kasi sa church, pagka wala na namang bagyo, lindol, wala na namang spectacular phenomena na mag-a-attract ng attention ng buong mundo, ay parang wala sa krisis ang mundo. No. Hindi na po titigil ang krisis ng mundo. Palala po ng palala yan. Romans 8:22, Isaiah 60:1-3. Hindi na po gaganda takbo ng mundo. Lahat po ng plano ng Antikristo, nakaset up na, in place na, nasa ayos na. Wala po siyang aayusin, lahat po inayos niya. Bababa na po si Jesus. Yung Antichrist po, matagal na nagtatrabaho. Hindi niya lang pinakikilala yung identity niya publicly kasi hindi niya pa oras para i-reveal yung sarili niya. Pero malinaw na po sa ating lahat ang takbo ng pangyayari. Yung nagaganap sa Israel all over the world is a clear sign. The Lord is coming any moment. And that is the reason the Lord spoke to me the other day. He said, "Son, sabihin mo sa mga anak ko, ang ibigin nila ay hindi pera kundi ako, ang mga kaluluwa."